nagtatambay kagagising ko lang ang petsa ngayon. At first na ngayon January 3 at 10:20 AM. Yan. So, medyo napatanghali ko ng gising. So, yun. Medyo napatanghali ko ng gising kasi pinapakiramdaman ko ang aking sarili. So, kung tutuloy nga yung sama ng pakiramdam ko o hindi. Kasi kanina gising na ako mga alas 5. So yun. Kala ko sasama pakiramdam ko, nahihilo ko kanina. Tinulog ko ulit. Buti naman, awa ng Diyos, nawala. Okay na ako. Hindi ko tuloy nahatid yung aking nanay sa papasok ng company. Yan. Hindi ko tuloy nahatid kasi sinabi ko masama pakiramdam ko. Pero deep inside din natuloy. Pero mas mabuti nang hindi natuloy. Pero mamaya pagka magpapasundo mother ko, susunduin ko na lang siya at sasabihin ko yung nangyari. Pero bago yun, yan. Bukas muna ako ng blinds. So, yun. So, yun. Suklay. Ito talagang buko. Unang pagising ko, maano siya, matigas isuklay. Pero nung sinusuklay ko na, lumalambot na siya. So yun, hanap muna ako ng maalmusal. Magkakape muna ako siguro. Yun, magkakape muna ako. Ang ko talaga is coffee. Coffee is life. Yan, lahat naman tayo, coffee is life. So yun.
Buti may lugaw dito. At yun, maglulugaw ako. So yun, kala ko nan. So yun, kala ko walang lugaw. Magkape lang talaga, pero may nahanap ako. So, yes. So yun, mangantayon. Ang vlog ko, pagka nasa public ako, hindi ako nagsasalita ng ganito. Kasi, mga tao ngayon, ang dami ng mga judgmental. Baka sabihin, baliw nagsasalita. Kaya iniiwasan ko yung ganon. Sa mga nakakakilala sa akin naman, pasensya naman po kayo kung hindi ako makapagsalita in public. Kasi yun ang dahilan ko. So yun, yan. So yun, malapit nga pala ang birthday ng aking nanay. So, pinag-isipan ko kung anong gagawin ko. So yun. Nung 2024 pala, kaya hindi ako masyadong nakaka-upload. Gawa nga sa busy hatid sundo. Tsaka may inaayos din ako na mahalagang bagay. Kaya nakakalimutan ko ng videohan sarili ko mag-upload. Pero ngayon,
pipilitin ko po makapag-upload ng daily vlog. Araw-araw pipilitin ko makapag-upload. So yun. Ito nga pala si Black Pogi sa likod ko. Is may nagsasabi na mga kapitbahayan ko na hindi daw nila nakikita si Black Pogi. Pati sa mga nakakakilala sa akin, hindi daw nila nakikita si Black Pogi. Opo, tama po, hindi nyo po nakikita. Pero, pagka, umaga minsan, tulad yan, Friday, Saturday, nagbabike po ko na maaga. Dito lang sa loob ng subdivision. Hindi ko iniikot yung buong subdivision. Kalahati lang. Kasi kung buong subdivision, napakalaki nito. So, kalahati lang ang naiikot ko. Tsaka, si Black Pogi, yung bike ko, walang sira to, pero pinagmaigi ko na pag-retiro na siya. Kasi simula nung 2013 kasama ko na siya. Lahat ng pyesa napalitan na, lahat ng sira nangyari na kay Black Pogi. Pero ngayon, ayos na siya. Kung tutusin nga, pwede ko siyang i-daily bike. Pero, napagdesisyonan ko na hindi na daily bike. Kumbaga, retiro na siya kasi matanda na siya. Marami na siyang sakit na lumalabas. Tulad niyan nung nakaraan, naputol na lang yung dalawang rayos, tag-isa harap likod. So, nagulat ako. Hindi ko naman siya gano'ng pinagagamit, pero sobrang dumi niya noon, naputol. Siguro one time na ginamit ko siya, doon na lang siya bumigay. And then naagapan ko yun. Binilan ko na lang siya ng isang rayos, kasi kung bibili kong isang set ng rayos, mahal. So, pina-repair, bumili na lang ako ng isang pirasong rayos, tag-isa, harap likod. Pagka nasira din, ang mahal ng maintenance eh. Kaya pinagdesisyonan ko na magretiro na si Black Pogi.
Although ginagamit-gamit ko pa siya, saglit-saglit lang. Siguro pagka charge ko si Bik yung e-bike ko, kailangan kong bumili ng ulam sa kanto. Doon ko siya nagagamit. Pero, Wesley, pinupunasan ko na lang dito yan sa garahe niya. Hindi ko na siya masyadong lalabas, nagagamit. Kasi nga, nakaretiro na siya. So, sa amin naman mga siklista, pagka halimbawa hindi ka na nagbabike, hindi ka na nagra-ride out, pagka may iba ka ng journey, pagising mo sa umaga, pag nakita mo yung bike mo malinis, nasa gilid, maa-amaze ka sa mga pagsubok na pinagdaanan nyo. Isipin mo, ito yung ginastosan ko ng bakbakan. Marami kaming pinagdaanan nito. Kaya tama lang na ipagretiro ko siya. Opo, madami kaming pinagdaanan ni Black Pogi. Dami-dami na. Although minsan, nagagamit ko siya. Minsan na lang. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ko na siya inaaraw-araw. Pang-tambike lang talaga siya. Pang-tambike na lang siya muna. So yun, sa mga nagtatanong sa subo muna. At sa mga nagtatanong sa pag restore ko ng mga bike is tinigil ko muna kasi yung puhunan ko nagamit ko yung puhunan, and then isa pa, medyo nalulugi ko kay Japan bike na stainless. Kung nakita nyo yun sa previous vlogs ko, yung Japan bike ko na may center stand is doon ako matinding nalugi sa bike na yun. Pinaganda ko yun ng maayos, pinaganda ko yun ng gusto. Halos lahat na pinalitan ko dun. Pero hindi naman kalugi-lugi yung, hindi naman matatawag na lugi yung bumili sa akin. Kasi yung bumili sa akin, yung magiging soon-to-be manugang ko.
So, yun. Soon to be manugang. Kaya, pumayag na ako sa presyo niya kahit medyo mababa. Pumayag na rin ako. So, yun. Ako lang ang lugi na hindi malungkot. Ako yung luging masaya. Pero sa mga yung nauna pa kay Japan Bike, sa mga BMX na nabenta ko, although may talo din ako dun, pero maliit lang ang talo ko dun kasi nilinis ko lang siya. Totally wala naman akong piyesang pinalit sa mga BMX na binenta ko. Kung tawag nila kabataan is rider. Yan, sa BMX na binenta ko, wala naman ganong pinalitan. Siguro yung brake lever lang pinalitan ko dun. Yun lang. Yung isa kong BMX na binenta, puro kable lang pinalitan ko. Totally, silang dalawa, yun lang pinalitan ko, brake lever tsaka cable. Tsaka linis na rin. Detail, yan. Dinetail ko talaga. Lahat ng madumi, nilinis ko. So yun, nabenta naman siya ng medyo magandang presyo. Yung sa dalawang BMX na yun, yung sa unang BMX, medyo maganda pa yung presyo doon. Nabili ko lang kasi yun, Nabili ko lang kasi yun, 700. Yung first na project bike ko na si Black Mamba. Black Mamba pinangalan ko dun. Kasi itim siya, itim na itim. Tapos naka-setup. So, Black Mamba tawag ko dun. Hindi ko na binag yun si Black Mamba. Kasi sa isip-isip ko, saglitan transaction lang. So, hindi ko yun inuwi dito sa bahay. Nandun yun sa church naman namin. Ay, hindi pala sa church. Sa bahay ng kaibigan ko na malapit sa church. Doon ako nakikigarahin ng bike kasi ang bahay ko noon maraming gamit, maraming tools, hindi pa napapaayos yung mga bubong, likod harap. So doon ko muna pinalagay si Black Mamba. So nabili ko yun sa isang tatay din na mag-a-abroad na sila ng mga anak niya for good. Nag-usap kami. Sabi niya sa akin, "Pre, pasa ko sa'yo kahit mga 800. Sabi niya. Sabi ko, sige walang problema. Sabi ko, bakit mura mo binibenta?
sabi niya, pang dagdag niya raw sa requirements ng mga anak niya para ma-for good doon sa ibang country. So yun, di nag-deal na kami sa 800. Nung na-retouch ko na siya, si Black Mamba, nung napapogi ko na siya, nabenta ko na siya ng 1-1. So hindi na ako lugi dun kasi kable lang naman pinalitan ko. Hindi na ako lugi dun. Ito pa, yung hindi ko na binag yun si Black Mamba kasi mabilisan transaction lang, mabilisan retouch. Siguro umabot lang ako ng mga 3 days doon bago ko maibenta. Nung 1 day, nabili ko siya. Nung 2 day, retouch. 3 day, nabenta ko na siya. So, hindi tumagal sa akin yun si Black Mamba. So, etong isa dumating yung dilaw na bike. Kung tawagin ko yon si Giyomi. Yan. Kasi babae may-ari. Medyo dalagitay. Pero nag-usap kami ng nanay ng dalagitang yon at may approval naman na binebenta ng bata yung bike niya. Kasi yun ang hinahanap ko lalo na sa mga batang nagbebenta ng bisikleta nila. Kailangan ko ng approval ng magulang nila or guardian nila para wala akong magiging problema. Kasi nangyari doon sa kasamahan ko, bike seller din siya. Bumili siya ng bike. Yung pala, na dekwat. So madalit sabi, yung kaibigan ko is bumili ng nakaw. Hindi niya alam na nakaw yun. So, yun. Yun ang kwento dun. Kaya ako, binago ko yung ko, sarili ko. Pag may batang nagbebenta sa akin, kailangan makausap ko yung magulang or guardian. Or yung basta yung guardian. Na pumapayag siya na ibenta. Hindi ako masyadong nagtatas yung sa sulat, pirma. Kasi daling dayain yun Daling dayain. Marami nang gumagawa kasi niyan pekeng pirma. Kaya ako, personal na pag-usap ako sa parent or sa guardian. Pag kayong bata, may binibentang bike sa akin. So yun, kaya yung mga ibang parent ayaw ng video. Kaya yun din ang dahilan kaya hindi ako nakakapag-upload. So yun, mabalik tayo kay Giyomi. Yung nung nabili ko na at may approval na ng guardian,
Nung nabili ko na si Xiaomi, niretouch ko lang doon, pinalitan ko lang doon, medyo pricey. Isang buong roller, isang buong cambio pinalitan ko. Kasi nabangga daw yun. Kaya isang buong cambio pinalitan ko. Yun lang, pinalitan ko. Tapos, pina-align ko yung rim sa likod tsaka sa harap. So yun, naging okay na si Xiaomi. Tumagal lang sa akin dito yun ng mga 1 linggo sa bahay. Dito ko na siya na-stay sa bahay kasi ayos na yung mga bubong. Harap likod, ayos na yung bubong. Kaya dito na ko na-stay si Xiaomi sa bahay. So, binili siya ng tropa ko, yung pinagpaladahan ko kay Black Mamba. Siya bumili kay Xiaomi para daw sa anak ng tropa ko. Sabi ko naman, sige, presyong kaibigan. Nabili ko yung si Xiaomi sa bata. Nabili ko lang yun. May consent ng guardian. Nabili ko lang is 700. Tinawaran ko talaga ng 700 kasi daming problema. So madaling sabi, nakuha ko ng 700 at naayos ko, na-retouch ko si Xiaomi. So, binili naman siya sa akin ng tropa ko ng saktong 1K. So, hindi na ako gano'n lugi dun. Pagkatapos nyon, si Black Mamba tsaka si Xiaomi. Ito na. Ay, hindi. Yung una. Nung wala pa si Black Mamba tsaka si Xiaomi. Nung wala pa rin tong si Black Pogi, may una akong Japan bike nun. Yun ang tinatawag ko na si Blue Japan. Kasi blue siya lahat. Pati yung rim blue. Ang gulong size niya is 24. So, alanganin yung size. So, hindi ko na sasabihin sa vlog kung saan ang galing yun. Basta, si Blue Japan, nabenta ko ng 1.4. So, hindi naman lugi. Hindi naman yun lang, hindi naman lugi. Sakto lang. So, mabalik tayo. Tapos nila Black Mamba tsaka ni Xiaomi. Eto na si Japan bike na my center stand. Kung tawagin ko si Jap bike. Si Jap bike ko na stainless. Nasama ko na yun sa vlog. Pero si Xiaomi, yung dilaw ko, na-vlog ko na yun. Yung dilaw na BMX. Si Jap bike naman, na-vlog ko yun. Nabili ko yun sa isang migrate na sa Amerika. Ang 3.5. Yan, 3.5.
Tumagal sa akin yung dito ng 5 linggo. 5 linggo or more pa. Tumagal sa akin yun. Kasi, kaya tumagal ng ganun sa akin dito, nagagamit ng mother ko, kasi sakto nga sa height ng mother ko. Medium yung batalya. So, sakto sa mother ko. So, etong si Black Pogi, nagagamit ng mother ko kaso, kahit nakasobrang baba yung upuan, nakatingkayag pa rin. So, large kasi tong batalya na to. Malaki kasi to. Lalo na yung seat height niya na turbo, malaki. Kaya, yan o, pakita ko sa inyo. Ito, pagka binabaan to, sobra. Hanggang dito sagad. Hindi pa rin abot ng mother ko kasi mataas na yung tubo niya. Large kasi to. Eh yun, kay Jap Bike, babaan mo, ayos na, nagagamit na ng mother ko kasi small, ay medium size yung batalya niya. Pero yun ang bike na yun na 27 liner, 27 ang gulong. So yun, marami din ako napalitan dun kay Jap Bike. Dun ako medyo talo, pero yung talo na yun, hindi malungkot. Talo na masaya kasi yung bumili sa akin yun, yung tatay ng ano ko, tatay ng crush ko. So sabi, hindi ko na pinesyohan ng mahal. So yun. So yun, nabenta ko siya sa kanya ng 1.2. 1.2 ko nabenta sa kanya. Pero ox lang yun. Yung tao na yun, yung bumili kay Jap Bike na yun, kung tutusin nga, okay na yun. Kasi, yung taong yun, maraming binibigay sa akin yun. Kaya okay lang din. Hindi na masama, not bad. So yun ang kwento ng mga bikes ko, mga project bikes. Etong si Black Pogi, nung binili ko siya, ang inisip ko, project bike. Pero nung unti-unti ko na siya napagpaganda, hindi na to project bike, personal bike na to. Binili ko siya simula noong 2012. Yan, 2012 binili ko na siya. Hindi pa siya ganito kapulido noon.
Yan. Shoutout nga pala sa pinagbilan ko neto, Kuya Jun Apiado. Salamat sa'yo. Sa'yo ko nabili tong bike na to. So yun, nabili ko kay Kuya Jun to na hindi ko nasasabihin yung presyo. Pero 2012 ko to nabili. So yun, pinaganda ko ng pinaganda. Akala ko magiging project bike siya. Yun pala, nagkamali ko. At hindi na siya project bike. Personal bike use ko na siya. So yun, salamat sa'yo, Kuya Jun Apiado. At sana pagka may bebenta ka ulit na bike, sakin mo na yan. Joke lang. So yun. At salamat sa'yo. Salamat din sa mga naka-transactions ko. Ayun nga pala, si Jap Bike, my center stand, galing din yun kay Kuya Jun Apiado. Si Black Pogi, tsaka si Jap Bike, galing yung dalawang to kay Kuya Jun Apiado. Ngayon, naka-base na siya sa Amerika, kaya lahat ng bike niya dito, pinagbebenta niya. So, yun kuya, salamat sa'yo. At ingat kayo dyan ng family mo. Keep safe always. So, yun. Tapos na ako mag-almusal. Tapos na rin ako hindi pa tapos maglugaw, konti-konti na lang. So yun, hanggang dito ko natatapusin. Yan. So yun, mga katambay, hanggang sa next vlog na lang uli. Keep safe always, God bless, and then bye-bye.